Praise God. At syempre, para po sa mga nasa online at gayon din po sa mga naririto, Happy New Year po. And alam nyo, tuwing bagong taon, marami tayong hinahangad na we are thinking na wow, from now on, this will be a new life for me, di ba? Sisimula na ako ng bagong regiment ko sa aking pangangatawan, pati sa aking diet, lahat yan, iniisip natin, di ba? Parang lalo-lalo pag January, yung gym na yan, talagang punong-puno yan. Ha? Hintayin mo pagdating ng Mars, museum na naman ulit yan. Di ba? Pagka sa pagkain, nako, ang bilis talaga maubos, mga salad, talagang yan ang inahangad ng marami, mga gulay, di ba? Pero pagdating na naman ng mga March at pagdating na naman ng mga ganong panahon, balik na ulit sa fried chicken at french fries. Now, bakit ko po sinabi yon? Kasi deep within our hearts or in the back of our mind, iniisip natin na mahaba pa naman ang panahon. Saka na. Now, let me just give you a question na sana isipin natin ng mabuti. Kung alam mo with certainty that this year, wag sana mangyari, would be your last year, ano ang babaguhin mo sa inyong mga plano at sa iyong buhay? Bakit mo yung katabi mo? Sabihin natin ngayon na itong taon na to ang iyong huling taon. Ano ang nais mong mangyari? Tanong nyo, parang ayaw nyo, nakakatakot kasi no? Parang, paano kung mamaya na lang ang buhay? Huwag naman ganon, isang taon naman. Isa totoo lang. Yung mga tanong na yan ay napaka-importante kapag tayo po ay talagang gusto nating magkaroon ng isang masayang bagong taon. Para nang sa ganun, ang bawat oras at bawat pagkakataon ay hindi masayang. Kasi po, ito bigla nyo maiisip kung sino po yung gugugulan nyo ng panahon. Bigla nyo maiisip ano yung mga bagay na titigilan ko ng habulin. Ano yung mga bagay na all of a sudden biglang lumiit sa akin at ito na yung mga bagay na malaki dahil ito na yung aking priorities. Bakit po? Kasi meron po tayong nakaisipan that our life has an unlimited time. Kaya nga, plano ko to, plano ko yan. Akala natin marami pa tayong oras. Minsan ganun ang ating isip No, pero hindi ho yan totoo. Kasi hindi natin hawak ang ating panahon. Pag-isipan nyo mabuti, sa trabaho pa lang, hindi tayo sigurado na yung trabaho natin permanenteng nandiyan. Yun palang presyo, overnight lang, tumaas na kagad. Napansin nyo ba yan? Yung presyo ng gas, tumaas bigla. Kaya hindi ako nagluluto Hindi, joke lang. Pero what I'm trying to say is, hindi mo kontrolado yan. Now, tingnan nyo po, hindi lang yung presyo, yung traffic, walang galang sa schedule natin. Napansin nyo ba yon? Hindi naman sinasabi ng traffic, dahil madali ka, luluwagan ko ngayon. Walang ganon Ngayon, minsan isang tawag lamang, biglang nagbago na lahat yung araw mo. Isang tawag lang. Kaya pero deep within our hearts, hindi natin masyadong naiisip yon kasi we always think, I still have time. Now, naalala ko mayroong po isang doktor at ito po ay si Dr. Pratik Joshi. Ang pangarap niya po, for 6 years working in London, pangarap niya madala niya yung kanyang pamilya. Di ba? Madala ko lang yung pamilya ko. And 2 days before their flight, nag-resign ng kanyang asawa and they had their selfie inside the plane. Unfortunately, they were boarded in Air India Flight 171. At in 32 seconds after takeoff, they all died. Now, ayoko pong magsimula ng isang malungkot na bagong taon. I just want us somehow to be serious in considering that our time, as we add another year, we're also taking 1 year from our lifespan. At ang malungkot, hindi pa nga natin, walang edad na pinipili. Walang edad na pinipili. Minsan akala natin, matagal pa ako kasi 18 lang ako Hindi totoo yun. Maraming namamatay. 17. Di ba? Hindi mo hawak yun Yung iba, isipin na tagal pa ako kasi 50 pa lang ako Hindi, maraming namamatay. 51, ganyan. Minsan nga, pagpatak ng 50, saka pa namatay. Yung ganon. So, pakisabi mo sa katabi mo,
Huwag kang mahiya. Sabihin mo talaga para dumiin lang sa puso at isipan. Sa ganun, hindi naman tayo masyadong nagpapabaya sa oras. Sabihin mo, mamamatay ka din. Ganun lang. Hindi. Ay, sorry. Masakit ba? Masakit? Sorry. Kasi, pero wag naman sana agad, di ba? Wag naman sana agad. Kaya lang, yun lang isang bagay na dapat iniisip natin. Now, kaya naman, yung ating pong talakayin ngayon is to live wisely in light of eternity. Kasi maikli lang yung buhay sa lupa. Sayang naman. Let's think of eternity. And praise God, there is eternity. Amen? Kaya nga, yung Psalm 90 na binasa natin, somehow gave us a very good picture of what life really means. Pag-isipan niyo mabuti. This was written by Moses. In fact, this is the oldest Psalm. Pinakamatandang Psalm ito. Sa lahat ng Psalm, sinulat ito ni Moses at the latter years of his life. At kitang-kita niya, not out from theory, but from practical and what he witnessed. Kasi ang dami, buong generation na pinalaya niya mula sa Ehipsyo, yung buong generation yun except for Joshua and Caleb, patay yun. Kaya araw-araw na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, kita niya ang dami niyang nililibing, may namamatay araw-araw, at yung buong wilderness na yun, napuno yun ng maraming taong namatay. Kaya hindi ito isang bagay na parang teorya lamang. Kasi sa kanyang isip, alam ko to mabigat ito, hindi ito biro. Kasi sabi niya, I need to understand itong aking last part ng buhay ko. Yun din, pinagdaanan ko yan. And I need to live wisely in light of eternity. Pakisabi mo sa tabi mo, mabuhay ka ng matalino. Sa tingin ng kawalang hanggan. Kasi kung ito lang yung buhay natin, kawawa naman tayo. Kawawa talaga tayo. Kaya nga, salamat talaga sa Diyos, may eternity. Kahapon lang, tumitingin po ako ng mga larawan. Nakita ko po yung larawan ng kaibigan ko. Iba na ang kanyang asawa. Hindi dahil siya'y nangaliwa. Namatay kasi yung una Yung nakasakita ko na naman panibagong kaibigan ko, picture. Iba na naman din yung asawa dahil namatay na rin yung una. Bigla akong napaisip. Tinignan ko ang aking asawa. Ay talaga naman, napaisip ako, gusto kong tumandang kasama ka. Naintindihan niyo? Parang gusto niyong palitan din, Loko kayo. Walang ganyan. Kaya hinawakan ko sa parang hindi ko ma-imagine na may iba akong kayakap sa larawan. Ayos ba? Dada ko, Hindi, sa totoo lang, hindi ko talaga ma-imagine. And naiyak ko talaga. Sabi ko, Lord, maikli lang ang buhay. Natakot ako kasi baka akong palitan niya. Pag ako namatay yun. Joke lang. Pero sa totoo lang, yun ang realidad ng buhay. So how are we to live wisely? Ito ho. Know who God is based on the Psalm. Know who God is. Know who we are. And pray for God's favor. Bakit po importante ito? Why do we need to know who God is? Kasi po, sabi nga ho ng isang manunulat, si R.C. Sproul, wala na rin siya. Sabi niya, the greatest weakness of the contemporary church is that it has an inadequate view of God. Katulad ng Pilipinas, maka-Diyos tayo Pero ang liit ng tingin natin sa Diyos. Kaya tuloy niyo ang gulo-gulo natin. Napansin niyo ba? Ang gulo-gulo natin. Yung mga issue natin, mga immoralidad. Ang issue natin, yung mga patayan. Ang issue natin, yung pong sakitan, away sa kalye, nakawan sa pamahalaan. And yet, godly tayo. Nagdadasal tayo sa mga meetings. Pero wala tayong takot sa Diyos kasi ang liit ng tingin natin sa Diyos na para bagang pwede natin siyang pagtaguan, pwede natin siyang tulugan. Ay, hindi kayo. Sorry. Pero ganun din yun. Tama rin. Di ba, misa akala natin liit ng Diyos na para natin siyang paglaruan, lokohin, pagtakpa. Hindi, ganun ang liit ng tingin natin sa Diyos. Kaya ito si Moses, bago niya pag-usapan ang tungkol sa tao, pansinin yung kanyang panahon, Lord,
Sabi niya, kayo ang naging muog namin sa buong henerasyon. Kayo ang aming dwelling places. Bakit importante yan? No, tingnan niyo pa, isa. Sabi niya, before the mountains were born, you gave birth to the earth. Dilikha niyo to, Panginoon Diyos. At ang mundo, sabi niya, even from everlasting to everlasting, you are God. Alam niyo ba ang pinaka-importanting talata sa Bible? Genesis 1:1. Ba't ko nasabi? And God created the heavens and the earth. Kasi kapag yan ay totoo, then we better take Him seriously. Meron siyang policies, meron siyang pamantayan, meron siyang standard. Ibig sabihin, you want to live well in this world, you want to understand what life really means, since He created the heavens and the earth, and He created us, we better get to know Him. That's the idea. Kasi sabi niya lang rito, Lord, mula pa sa simula, kayo ang pinanggalingan ng lahat. Now listen, nung sinasabi ni Moses ito, unang-una wala silang tirahan. They were just wandering in the wilderness from one place to another, living in tents. Inaatake sila ng kalaban. Inaatake sila ng Amalekita. Inaatake sila ng maraming mga kaaway. And yet, look at them. Sabi niya, Lord, you are our dwelling place. Kasi ang aming seguridad sa buhay, wala sa lugar. Kasi naintindihan natin yan, palipat-lipat tayo. Mga nagre-renta sa atin. Yearly na lang, lumilipat tayo. No, hindi madali yun. At yung mga nagre-renta sa atin, pag wala na rin pang bayad, lilipat na rin. Ni hindi alam ng may-ari kung saan ka napunta. Nandito siya sa CCF. Hindi naman. Di ba? Yung iba, nagtatrabaho sa malayo. Ibig sabihin, ang layo ng pinagtatrabahuan. Yung iba naman, nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagpo-provide sila faithfully for their family. Yes, meron silang tinitirahan. Pero wala silang tahanang masasabing, yes, mapanatag kami dahil alam namin this will be permanent. Di ba? Ganyan ang kanilang pakiramdam. But, sabi niya, buti na lang, the God we serve is eternal, unchanging, unrust, hindi nagmamadali, unafraid of the future dahil He is the one who holds the future. Praise God. Yun ang Diyos natin, but we are not. Hindi tayo. Kaya nga our deepest security is not a place. It is a person. Wala sa lugar. Hindi, pag dahil nakatira ako sa gantong kondo, safe na ako. Hindi totoo yan. Dahil nakatira ako sa bundok, di na ako babahain. Hindi totoo yan. Tanong niyo sa Baguio, nagbabaha. Ang taas na lugar yun. Naintindihan po? Wala akong safe na lugar, ngunit meron lang safe na Diyos na panghahawakan. Yun ang tiyak tayo. Kaya if we know Him, and we say no, hindi lang yung no na intellectual knowledge. Kung close tayo sa Kanya, wala tayong takot. Wala tayong takot. Kaya nga sabi ni Moses, tinan nyo, the eternal God is your dwelling place. Yan ang dapat yung puntahan. Diyan kayo humanap ng refuge. Yun ang sasabi niya. At hindi, kaya tinan nyo ha, sasabi sa Isaiah 40, hindi lang siya eternal refuge. Kasi sabi niya, you are an everlasting God. You are the Creator. Di ba ang sarap nun? Itong katotohanan na to, quietly confronts us that we are not in control, but God is. Bakit yan importante? Minsan akala natin tayo may control ng bukas eh. Minsan dami natin plano. Ito gagawin namin, ito gagawin namin. Pero hindi natin hawak ang bukas. Minsan naisip natin, kaya ko to. Come on, wag ka nang magkunwari. Be honest. Una-una, hindi nga natin makontrol ang ating appetite minsan eh. Di ba? Hindi nga natin makontrol minsan ang ating panonood ng oras eh. Minsan naubos oras natin sa reels. Mayroon na nag-text, nagbabasa ka pa lang eh. Reels. Ay! Wala nang oras, gabi na pala. Yun pa lang, hindi na nakokontrol eh. Yung iba nga sa atin, hindi nakontrol eh. Nakatulog na eh. Diba? Pag-isipan niyo mabuti. So, buti na lang, we have a God who is in control. He does not change. His character does not change. His purpose does not change. He cannot change for the better. Why? Because He's perfect. No? Kaya mapapanghawakan natin siya. And why is that important? Because wisdom is not mastering life. Kaya ang daming mga encouragement. You want to have a better life, you attend this conference, you learn this, but hindi. It is
It's not about mastering life. Wisdom is trusting the God who stands outside time. Amen? Hindi siya hawak ng panahon. Hindi siya nasosurprise sa mga nangyayari dahil siya ang nakakaalam ng nakaraan, kasalukuyan, at maging sa kinabukasan. Bakit? Because He is the same yesterday, today, and forever. He is the Alpha and the Omega. Siya ang simula at siya rin ang huli. Praise God. Ibig sabihin, kahit anong pagtatawa ng ibang tao, ikaw relax ka lang. Bakit? Ang Diyos ko ang may huling kartada at siya ang may huling halakhak. Okay ba yan? At ang tanong, kilala mo ba siya? Kasi yun ang assurance natin. My assurance and my comfort for 2026, hindi dahil nag-aral ako, dahil matalino ako, hindi. Ang comfort ko at confidence ko, hindi dahil malaki yung negosyo ko, dahil maraming negosyo nagsara at magsasara. Pero ang confidence ko is my God is alive. And my God is powerful. He is everlasting, my dwelling place. Yun ang confidence natin. Hindi asawa. Hindi po anak. Minsan yung anak ang ginagawa nating confidence. Eto, pinag-aral ko to. Praise God. Doktor na. Maayos ng buhay namin. Nagkasakit. Paano? Siya ang na-doktor. Paano gagawin natin? Nakuha ninyo? Etong anak ko, abogado na to, panalo na to. Nakulong. Baliktad ito. Ano gagawin natin? Hindi natin, walang kasiguruhan eh. Kaya nga, buti na lang, yung Diyos natin ang ating mapanghawakan. Amen po? Kaya naman, kailangan din natin maging tapat at maging totoo. We need to know who we are. We need to understand, ano ba tayo talaga? Kasi maraming tao hindi nila alam kung sino sila eh. Sa totoo lang, maraming nga magtatanong, hindi mo ba alam kung sino asawa ko? Hihingan lang na ID yun. Di ba? Hindi mo ba kilala ang asawa ko? Kawawa naman yung asawa niya, hindi sinabi sa kanya kung sino siya. Kaya, we need to be honest. Sino ba ako? Tingnan yung prayer niya, no? You turn back into dust and say, return, O children of men. Sabi niya, for 1,000 years in your sight are like yesterday. Sabi niya, when it passes by, or as a watch in the night. Alam niyo, isipin niyo, 20, ano na tayo? 26. Parang kahapon, sa Lord, parang kahapon lang yun. Diba, parang kahit ilang libong taon na yun, parang kahapon lang. At ito amazing. As a watch in the night, ang ginamit niyang metaphor is parang sundalo nagbabantay sa gabi. Diba, nagbabantay, parang biglang naidlip sandali, ginigising ka na. Parang, uy, ano ba? Katutulog lang eh. Parang gano'n, di ba? Parang nagbabantay ka eh. Parang sinasabi niya, ito yung buhay ng tao. Parang sandali lang. Nagpahinga ka lang sandali, mamaya konti. Buhay ka na naman. Kailangan ka na naman bumangon. Diba? At hindi pa yun, dinuktungan niya pa. And sabi niya, you have swept them away like a flood. They fall asleep. And sabi niya, in the morning, they are like grass which sprouts anew. Tapos biglang ano? In the morning, it flourishes and sprouts anew. Toward evening, it fades and withers away. Pinakita parang damo. Diba yung damo? Kahit kami, meron kaming damo sa bahay. Yung, parang, ang ganda-ganda. Mamaya konti, nanunuyo na. Pag hindi na nadiligan. Parang sandali lang ang buhay. Ano sinasabi niya? Ito ang katotohanan sa isang buhay ng tao. Maikli lang yung buhay natin. Hindi mahaba. Huwag nating iisipin na marami tayong pangpanahon. Alam nyo, ang sinasabi na sa atin, alam nyo kung anong klaseng buhay natin? Asan na nga ba yung aking pang-spray? Nakalimutan ko ata sa kwarto. Pakikuha. Ang buhay natin sobrang ikli. Sobrang ikli. Sabi ni James, dami natin mga plano. Tomorrow, I will go there. Tomorrow. Sabi ni James, hindi mo naintindihan ang buhay mo. You are just what? A vapor. Sa ibang translation, a mist. Sabi niya, that appears for a little while and then vanishes away. Pag-isipan niyo mabuti ito. Tingnan niyo. Magic. Yun. Yung mist, yun lang yung buhay natin. Naintindihan? Yung akala mong, wow, ang dami ko na-accomplish. Bukas hindi ka na maalala. Di ba yung mga tao doon, wait, pa-picture. Hihilig sa picture ng tao. Bukas, yung pinicturean mo, patay na yan. At sino na magtatago at titingin sa picture na yan?
Pagtingin pa niyan, sinong pangit to? Hindi na rin kilala. You know what I'm trying to say? Life is too short. Kumbaga, huwag mong isipin na mahaba pa ang buhay natin. Ang isipin mo, sa totoo lang, isang tawag lang, nag-iiba na lahat ng bagay. Sa isang aksidente lamang, biglang nahuhubog na ibang klaseng pamilya natin. Sa isang sakit lang, biglang napapakumbaba ang ating kalakasan. Sa isang bagyo lang, everything is wiped out. Yung isang taon natin pinaghirapan, biglang nawala. That's our reality. Kaya imagine a life without God. Kaya mas malalim pa ang dinugtong ni Moses. Itong dinugtong niya. For we have been consumed by your anger and by your wrath we have been dismayed. Minsan lagi nasasabi, may mabait ang Diyos. Kaya natatanggap ako ng Diyos kahit gawin ko masama. Na hindi mo naintindihan. God gets angry. And ito pang sabi niya, you have placed our iniquities before you. Our secret is in the light of your presence. In other words, don't play with God. He knows what we are going through. He knows what we are doing in the secrecy of our lives. He knows. Marami nagsasabi, bakit pinahintulutan niyo to, Panginoon Diyos? You're so unfair. Ang bait-bait ko. Ang bait mo. God knows your background. God knows everything that you're doing in darkness. You cannot hide from God. Yun ang sinasabi ng Lord. Wala tayong ipagmamalaking mabait tayo because we are all sinners. God knows that. Kaya sabi niya, kaya ang hirap ng buhay natin, kaya clean ang buhay natin kasi dami nating kalokohang ginagawa. Hello? Akala natin mapapagtaguan natin ng Diyos? Yung sinasabi ng Diyos, hindi. Hindi mo siya mapapagtaguan. No, tingnan niyo po. Kaya akala natin ang bait-bait natin, hindi. Minsan akalang tao, sa totoo lang, tingnan yung Pilipino, ang bait natin. Ito, practical kong papakita sa inyo. Excuse me po. Di ba? Ang bait kaya natin. Paglagpas mo kasi naman doon nag-uusap, kapal ng mukha. Di ba? Hello. Iba sa atin. Nakatulog ng ganyan, nakatulog. Ginising mo. Hallelujah. Praise God. Naintindihan niyo yung sabihin, hindi na nagpe-pray. Tulog ka naman talaga Wala tayong alam ng Diyos yun. Kaya sabi niya, huwag ka na magkunwari. Kaya sabi niya, tinan niyo karugtong itong amazing, sabi niya, for all our days have declined. In your fury, we have finished our years like a sigh. Parang yung lahat ng ginagawa namin, Lord, dami naming mali. Alam niyo lahat ng pain natin sa buhay, pag-isipan niyo, balikan niyo lang sandali. Hindi tayo sumunod sa Diyos. Hindi natin inalam ano gusto ng Diyos. Kaya pagdating ito lang ba buhay? Ganito lang ba talaga? Sa tanong ko yan noon Sabi ko, ba't mo ako nilikha? Para magdusa? Para maghirap? Ganito lang ba talaga buhay? Ano ba to? Kaya sabi nga ni Moses, tignan nyo may reality ng judgment ang Diyos. Dito pa lang sa lupa, nararamdaman na natin. All the more pagdating sa langit. Kasi it is appointed unto man to die once, after which judgment. Kaya wag natin biruin ang alatin. Pag namatay ka, sana kung patay ka lang. Ang isip ng tao, pag namatay ako, pahinga na. Di totoo yan. Kasi may paghuhusga. Maliban na lang, hindi ka nahusgahan, praise God, kasi nalipat ka from judgment to life. Paano kung hindi? Yun ang malaking katanungan. Kaya naman, tingnan niyo ang sabi ng Lord. Kasi sabi niya, tingnan niyo naman buhay namin. As for the days of our life, they contain what? 70 years? Or if due to strength, 80 years? Pero anong pagmamalaki natin? Labor and sorrow. For soon it is gone and we fly away. Grabe, no? Wag tayong Sino dito mga 60 and above? Yan. Isipin nyo, pag 60 and above ka na, hindi ako nagsabi, kayo yun Hindi. Sabi ng Bible Kaya minsan, ang lakas-lakas, 70, natulog lang, hindi na nagising. Nasa service yun. Hindi dito. Naintindihan yung sabihin? Kaya kung yung normal na pamumuhay pa lang ng tao, kasi wala naman sanang death kung may lang kasalanan But sabi ng Bible, if you eat this fruit, you shall surely die. And that's the truth. We shall surely die. We cannot avoid it. Kahit anong inom natin, kahit mag-stem cell pa tayo, mamamatay at mamamatay. Aabot ka marahil 101? Pero yun ang pinakamalungkot mong buhay. Bakit? Yung mabuhay ka ng 80 pataas? Bakit ko nasabi? Wala na mga friends mo. Mag-isipan nyo.
Kahit bigyan ka pa ng 100,000 ng gobyerno dahil umabot ka 100, hindi mo ma-enjoy. Bakit? Ang nag-enjoy, mga apo mo. Sila ang naglalasingan dahil ikaw naman nakatingin ka ng ganyan. Anong meron? Ayun, kung makapagsalta ka pa. Kung wala na talaga, sabi ng Ecclesiastes, anong meron? Di ba ang lungkot? Yan ang katotohanan ng buhay. Kaya sabi niya, anong pagmamalaki natin? Di ba? Pride. Sabi niya, anong pride natin? Labor and sorrow. Tingnan nyo, makinig kayo sa mga kwento ng matatanda. Nung panahon namin, iha, ang hirap ng buhay namin. Walang internet. Ngayon, pagkandaan nyo naman, yun ang kikwento nyo, anong hirap ng buhay namin? May internet, pero ang bagal. Laging buffering. Pagdating ng panahon, ano yung kikwento mo? May internet kami, ang daming trabaho. Walang katapusan. Wala tayong pagmamalaki kundi kakahirapan. Noon, kikwento, nung naglalaba kami, pukpok kami ng pukpok. Ngayon may washing machine na, doon kami naglalaba sa washing machine, mahal ang kuryente. Puro hirap pa din. Napansin nyo? Kaya yan ba yung buhay? Naman, ayoko niyan. Nakakainis naman yung buhay na yan. And that is exactly the point. Kaya kung dito pa lang sa lupa, yan na yung nararamdaman natin because of our rebellion against God, then sabi niya, who understands the power of your anger, your fury according to the fear that is due you? Lord, we don't understand this. We take things for granted, not knowing that one day we will face you in judgment day. Lord, if we can already experience your fear, your fierce anger in this world, how much more in eternity? Who can understand your fury? Minsan minamaliit natin ang Diyos. Pwede ba kilalanin natin? Ang liit natin, maliit pa tayo sa langaw. Sa harapan ng isang makapangyarihang Diyos. Don't ever presume that you're okay with God unless you are in Jesus Christ. Kaya dito pa lang yun yung burden ng puso natin. Lord, maawa kayo sa amin. Ayaw namin ng laro-laro lamang. Na pag linggo, nagsasayawang kami ganyan. Pero pag Lunes, hindi kami naglalakad ng matino. Para namin pinaglalaroan ang pangalan mo. Dahil hindi namin kilala ang aming mga sarili. Na para bagang kami ang sentro ng mundo at hindi kayo. At kayo'y aming alipin. Na kung anong gusto namin, sundin mo, Panginoon Diyos. Pag hindi mo binigay, hindi na ako maglilingkod sa'yo. Ganon. Kaya marami sa atin, kahit mga bata pa lang ang yayabang na. Para akala nila sila Diyos. Pati magulang nila kung paano nila bastusin. Bakit? Kasi they never respected God who told them to respect their parents. You just ask. Pero may araw ka din. Bakit? Kasi sabi ng Lord, sino nakakaintindi? Kaya we better understand who we are. Kaya naman, kung naintindihan natin kung sino tayo, it is better for us to be in repentance because repentance is not weakness, it is wisdom. Every day of our lives, Lord, nalihis po ako. Pwede bang ibalik mo ako? Lord, pwede bang ilihit mo ako? Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakita ko yung kamay ng Diyos. Paano niya ako binabantayan? Kung madidipulis ka na, anak, kasi bakit? Kasi naintindihan, Lord, takot po ako sa'yo. Ayoko po magkamali sa'yo. Kaya Panginoon, para mong awa, wag mo akong hayaang madapa. Dahil takot ako. Buti na lang pangako ng Diyos, hindi kita hayaang madapa at masubsob dahil hawak kita. Kaya naman tinuruan tayo ng Diyos, remember, lead us not into temptation but deliver us from evil. But are we doing that? Do we truly understand who we are? That we can honestly say, Lord, wag niyo akong hayaang matukso. Di ba? Nanonood ka pa lang ng TV. Lord, wag akong hayaang matukso. Lord, di ba? Naalala ko, nagte-therapy ako. Kasi pag nagte-therapy ako, kaya nag-exercise ako, nanonood ako ng TV. Kasi mahirap namang 30 minutos ka nakaupo ganyan, di ba? O kaya nag-exercise ka ganyan, di ba? Kung ano-ano, wala ka namang naiisip. Mahirap mag-audiobook, saan man makikinig iba. Nanonood ka rin minsan. Pag manood mo, buti na lang, pag mayroong mga portion na hindi maganda, galing ng Holy Spirit, dumarating bigla asawa ko. Ano yan? Ay, wala. Forward yan. Kaya ikaw paki-forward kasi nakahawak ako. Bakit? Marunong ang Diyos. Alam niya paano tayo poproteksyonan. Kung ang puso natin laging, Lord, in repentance, because it's not weakness, it is wisdom. Hello? Pakisabi sa katabi mo, when was the last time you really repented to the Lord and say, God, I want to be serious with you? Pakitanong mo ng katabi mo. Sige na.
Hindi ka ba nahihiya na hindi mo siya kinakausap? Kausapin mo, magkapatid kayo, mag-anak. Sabihan mo, malay mo, bukas wala na yan, hindi mo alam. Nauwi na sa probinsya o kaya sa pinagtatrabahuhan niya. Ay, babiyahe na, hindi mo alam eh. Di ba? Kaya buti kausapin mo na siya ngayon. Di ba? Kaya ano sabi ng Lord? Kaya tingnan nyo ano request ni Moses. Teach us to number our days that we may present a heart of wisdom. So, we need to ask God for favor. We need to pray to God's favor. Kasi nga, ano ibig sabihin ng favor? Lord, alam ko naman, kailangan ko kayo kasi yung favor, parang ano yan eh, grace yan, parang you don't deserve it, but God is very much willing to give it to you. So, hindi masamang lumapit tayo kay God. Lord, alam ko, I don't deserve this, but I'm asking you because I have no other hope but you. Naintindihan? Yung bang naintindihan mo deep within your heart. Dahil nakilala mo kung sino si God, nakilala mo kung sino yung sarili mo, Lord, alam ko, wala akong kakayanan, so please, I just trust you. I just believe in you. Kaya ano yung sinasabi na? Anong favor? Tingnan yung una, ni-request niya, para mabilis yung maintindihan. Pray for the favor of wisdom, pray for the favor of loving kindness, pray for the favor of joy, and pray for the favor of lasting legacy. Tingnan niyo po, wisdom for example. Sabi niya, so teach us to number our days. Anong request niya? That we may present to you a heart of wisdom. Sabi niya, Lord, maikli ng buhay namin. Pwede niyo bang habaan? Hindi ganun na kanya request. Lord, maikli ng buhay namin. Pwede niyo bang, pagpalain ko ng maraming pera? Dahil maikli ng buhay namin eh. Hindi ganun na kanyang request. Ano request niya? Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan niyo ako ng wisdom. Ano ba yung wisdom? Wisdom in scripture is not intelligence. Hindi yan talino. Wisdom, it is living rightly in light of God's will. Lord, dahil alam ko, maikli lang ang buhay ko, pwede niyo pa akong turuan paano mabuhay ng tama ayon sa kalooban ninyo. Kasi kung kayo yung may likha, kayo yung hindi nagbabago, kayo yung maaasahan namin, din ba't mabuti nang sumunod kami sa kagustuhan ninyo? Tama ba? Tama? Gusto ko nang tiyakin na ikaw kakampi ko. Okay ba tayo dyan? Kaya Lord, turuan niyo po ako, bigyan niyo ako ng wisdom na mabuhay ako ayon sa iyong kalooban. Yun ang sinasabi ng Lord, ayon sa kanyang kalooban. Now, tingnan niyo po ha. Paano natin sabi na it must be according to His will? Tingnan sabi ng Bible. Therefore, be careful how you walk. Not as unwise men, but as wise. Parang sinasabi dito, kung Tagalog yan, maging maingat ka sa iyong pamumuhay. Huwag kang maging, forgive me for the term, but it's better for us to be clear. Huwag kang, ang hirap pala sabihin, no? Huwag kang, ano? Ayun, yan. Kung pwede, huwag kang hindi nag-iisip. Ano yung hindi nag-iisip? Huwag kang lagi nakatunganga, pwede ba? Pwede na yan, ano? Mas malapit na yun, ano? Pwede, sabi niya, huwag kang lagi nakatunganga, kundi maging matalino ka. Naunawaan? Maging matalino ka. Sabi niya, tiyakin mo yung panahon. Kasi, sabi niya, bakit? Make sure, make the most of your time. Bakit? The days are evil. Ano ibig sabihin, the days are evil? Maraming mga pangyayari na hindi mabuti. Yung hindi mo hawak, hindi mo kontrolado. So you better be prepared. For example, may mangungutang sa'yo. Evil yun, hindi nagbayad. O, paano kung hindi ka nakaprepared? Wala kang perang naipon. Paano yan? Di lugi ka na naman. Nakuha niyo ba? Yan, isang klaseng evil lang. Paano kung bigla na namang hindi nagbayad? Yung may mga taong nandilin lang, binentahan ka ng hindi naman pala totoo. Paano kung hindi ka ready? You know what I'm trying to say? So in other words, God wants you to understand this. Kaya nga naganda yung kwento ni Pastor Peter kanina eh. Sabi niya, merong isang mama na naging Christian, nung naging Christian siya, dati siyang contractor. Ginibap niya yung contract ngayon kasi bagamat malaki ang kita, ginibap niya. And sabi niya, alam niyo Pastor, dahil sa ginibap ko, kung hindi, dali ako. Ako dapat yun nandoon. Pero niligtas ako ng Diyos. After several years, pinakita ng Diyos, panalo ka at the end. Bakit? Hindi ka ngayon nililitis. Diba? Kasi pag-isipan nyo, the days are evil. Parang, kasi ang isip ng iba, everyone is doing it. Walang masama dyan. Kaya in the mind of others, wala silang ginagawang kasalanan. Kasi kung ano man nakawin nila, binibigay naman na sa mahihirap eh. Sabi nila. Nakuha ninyo? Pero hindi. Ninanakawan yung buong bayan ng Pilipinas. Kaya naman, yung contractor na kumuha, na halip siya,
yun ang nakaharap ng matindi ng mga problema ngayon sa buhay. You know what I'm trying to say? Bakit? Kaya yun ang sinasabi ng Lord. So then, sabi niya, huwag kang magtunga-tunga nga dyan. Sabi niya, unawain mo, yung kalooban ng Diyos. Huwag kang magpa-pressure sa culture na everybody's doing it. Maraming ganyan, estudyante, ganun. Parang, better to cheat than to repeat. Ano ka ba? That's the culture. It's okay. Walang kasalanan dyan. In fact, yun ay love. Di ba? Sabi nga nung kaklase ko dati, nung nag-exam kami, uy, pakopya naman. Ano ka ba? Masama yan. Sabi niya, love one another. Love your neighbor as you love yourself. Okay ito. Ganon din ang Diablo. May temptation din. Nagagamit din ng scripture. Di ba? Ano sagot nun? Pare ko, yung asawa ko, labo. Ang daming babae dyan. Ano ka ba? Di ba? Yan ang naman sinasabi ng mundo. Wala yan. Ang daming babae dyan. Ganon din yung iba. Naalala ko, mayroon pang sagsabing ganito. Nagka-problema sila mag-asawa. Doon siya sabi yan tungkol sa Diyos. Sabi ba naman, huwag niyo isasali ang Diyos dito, ha? Tinawag mo ba siyang Diyos kung wala siyang pakialam sa buhay mo? O pag-isipan nyo, kung wala siyang pakialam doon sa sitwasyon, ba't mo siya tinawag na Diyos? Hindi siya Diyos. Ikaw ang Diyos, inaalipin mo ang Diyos. Kasi kung siya ang Diyos, siya ang sentro, siya ang masusunod. Kaya kasali siya sa lahat ng affairs ng buhay natin. Kasi siya ay Diyos. Are you following? Kaya marami sa atin, sinasabi natin, God is our God. And yet in reality, wala siyang pakialam sa buhay natin. Kaya sabi ng Lord, hindi ka lumalakad sa kalooban niya. Ibig sabihin, hindi mo iniintindi. Yung sabi niya, kasi makasalanan yung asawa niya. Sabi niya, kaya magpoprotesta ako kung yung kasalanan ko ay sa parusahan ng Diyos at siya hindi. Pinatawad siya ng Diyos. Alam mo, nabasa ko na yan sa Ezekiel. Sabi sa Ezekiel, kapag yung matuwid, nagpakasama, sabi ganon, kahatulan siya ng Diyos sa kanyang kasamaan. Kakalimutan lahat ng kanyang mabuting ginawa. Pero yung masama, nagsisi at sumunod sa Diyos, ililigtas siya ng Diyos sa kamatayan. Kakaiba, no? Bakit? Dahil tama ang Diyos, hindi siya mali. Kaya hindi pa pwede, kaya alam mo yung kalooban ng Diyos. Paano? Kasi ganito ang buhay ng tao. Tingnan niyo po, akala ng tao matalino tayo. Kaya sa Lucas, sabi niya, he told them a parable saying, the land of a rich man was very productive. And he began reasoning to himself saying, what shall I do? Patagumpay ako. Ang dami kong ani. Sabi niya, since I have no place to store my crops, dami kong ani. Then he said, this is what I will do. Sisirain ko yung aking barn. And sabi niya ganun, and magtatayo ako ng mas malaki. And there I will store all my grains and all my goods. Doon ko lahat iipunin. At sabi niya, and I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Sabi niya, dami mo ng ipon. And sabi niya, take your ease. Mag-enjoy ka na lang. Eat, drink, and be merry. Yan ang pangarap ng marami sa atin. Ang Pilipino, ang pangarap natin, yung makaupo tayo sa tumba-tumba na wala tayong gagawin. Tumba-tumba lang na ganyan. Yes. Tapos nakataas sa ating mga paa. Di ba? Yan ang ating pangarap. Nanonood. Wala tayong gagawin. Diba? Parang habang buhay na nagtutumba-tumba lang tayo ganyan. Bakit? Nag-i-enjoy lang tayo. Palakbay-lakbay. Papunta-punta sa iba-ibang bansa. Yun ang ating pangarap. Na wala na tayong gagawin dahil we have earned much. Ang problema, ikaw ba may hawak ng bukas? Sabi ba naman ng Diyos, ay, nakatunganga ka na naman, sabi niya. Sabi ganon, ngayong gabi, haharap ka na sa akin. At sino ang mag-aari ng lahat ng iyong inihanda? So is the man who stores up treasure for himself at hindi mayaman sa Diyos. Pag-isipan niyo. After you have earned so much, mababalitaan mo, sabi ng doktor, nagpa-executive check-up ka para masigurado mong ma-enjoy mo lahat. Sabi ng doktor, may cancer ka. Sabi niya, oo. At ito pang masamang balita. Ano? Dapat 2 araw na lang ang buhay mo. Oo. At ito pang mas masamang balita. Kahapon ko dapat sinabi sa iyo yan. Ang lungkot. Sa totoo lang, biglang lalaho ang buong mundo mo eh. Parang ganun. Ganun lang yun? Oo, ganun lang yun. Kaya minsan, akala mo okay na lahat eh. Tapos biglang, yun ang maririnig mo.
Ang sakit, di ba? Kasi sabi ng Diyos, alam mo, hindi mo hawak ang bukas. Huwag kang makapagpapakasiguro. Natuloy pa natin. Tingnan nyo. Kaya sabi ng Lord, paano ako magiging maayos ngayon? Kaya, balik ka sa salita ng Diyos. You want to know His will? Sabi niya, this book of the law shall not depart out of your mouth. Para hindi yan maalis sa labi, dapat punong-puno yung puso. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? And sabi niya, and you shall meditate on it day and night. It is as if saying, you have to meditate day through the night. Alam niyo ba yung meditate na word? Parang yung pagnguya ng baka sa damo. Kung nakapanood kayo sa farm, yung baka, nguya ng nguya yan, kahit wala ng damo. Nguya ng nguya, anong ginagawa niya? Lulunukin niya yan. Tapos ilalabas niya ulit. Ngunguyain na naman niya. Tapos lulukin na naman niya. Tapos ilalabas niya ulit. Ganun niya, binabalik-balik niya, pinag-iisipan niyang mabuti. Because He wants to be careful. Sabi rito, kaya mo gagawin yon so that you will be careful to do everything written in it. Nang maingatan mo. Hindi yung parang akala natin, sinabi ng Diyos. Yung pala, hindi niya sinabi. Kasi God will deal with us not according to what we think He said, but according to what He truly said. Ano ba talaga sinabi ng Diyos? Yun ang gagawin niya. At tuto pa rin niya yun. Kaya whenever you read the scripture, read talagang as if the Lord is talking to you personally. Kasi yun ang sinasabi niya. Dahil ito yung katotohanan. Kasi sabi niya, then your way will become prosperous. O sino sa inyo gusto managana sa buhay? Yung hindi nagtaas sa kamay, ayaw nyo? Kaya ka nagdurusa. Ulitin ko. Sino sa inyo gusto managana sa buhay? Praise God. Yung iba natulog pa rin. Talagang ganyan. Sabi ng Bible, ang mga natutulog, hindi magkakaroon ng kasaganaan sa buhay. Marami silang pangarap, pero magugutom sila. Sabi ng Bible yun eh. Balik. Tingnan nyo ha. Lahat tayo gusto natin managana. Ano ba sabi ng Lord? And you shall have success. Sino gusto magtagumpay? Yes, hallelujah. Everybody wants to be successful. Tanong, ilan sa inyo nagbabasa ng Bible? Day and night. Yan. 4 na lang. Kasi gusto ko matagumpay, Lord. Gusto ko maging... buti sana kung tagumpay lang sa King James Version. Ang ganda. And you shall have good success. Kasi maraming success, hindi good. But this time, he qualified it by saying, good success. Sinong ayaw nun? Sinong ayaw nun? Kaya ako sobrang thankful ako sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi nung nag-gather kami magkakapatid, alam niyo ba sa aming magkakapatid, ako ang naiisip ng tatay ko noon na walang kinabukasan. Naalala ko yung inimbitahan ko yung uncle ko na matalino. Nag-lunch kami, kasama ko yung mga anak ko. Alam kong, totoo yun, nasabi pa naman sa akin. Sabi sa mga anak ko, alam niyo itong tatay niyo? Bobo to eh. Kaya nga, bobong saking yun eh. Kasi bobo yan. Yun ang sinabi. Pero hindi ko maintindihan kung saan niya nakukuha yung mga pinagsasabi niya ngayon na pati ako nakikinig sa kanya. Bakit? Sabi ng Bible, even my teachers listen to me because I meditate on your word. Are you following? Kaya nung nagkakain ng kami, natuwa ako. Kasi sabi ko, Lord, ang bait niyo sa akin. Kasi inayos niyo yung buhay ko eh. At ngayon, hindi naman sa pagmamahal, ako pa nanlibre sa kanila. Kasi ko, ako magbabayad. Balik niyo na lang sa akin next time. But what I'm trying to say is this, God is so good. Maintindihan? At alam nyo, yun ang sikreto ng Diyos eh. You follow His will. Tingnan nyo, kaya naman china-challenge tayo dito sa CCF every year. Basahin nyo ng maraming beses. Kasi isang beses yung Bible. Tama? If you believe that God, the Bible is the Word of God, you meditate on it. Naniniwala ba talaga yung Word of God ang Bible? Sino naniniwala? Pakitas ng kamay? Okay. O sino nakabasa ng Bible yung buo? Iilan lang din. Marami, iba sa inyo bago pa lang. Pero doon sa mga matagal ng Christian, basahin natin. And I challenge you, kung bago kayong Christian at mabasa niyo yung buong Bible this 2026, punta lang kay Pastor Peter, bibigyan kayo ng Bible. Sabi niya sa kanya, nabasa ko po yung Bible. Dito to, sabi niya kanina umaga yun eh. Kaya pinapasa ko lang sa inyo. Ako hindi ako nangangako. Okay lang din, sabihin niyo sa akin.
tatakbuhan ko kayo. Pero, hindi, bibigyan ko kayo ng Bible na bago. Nakuha? But I challenge you, do it. And you will never regret it because God is true to His words. You want the favor of God? You ask God, Lord, bigyan mo ako wisdom. God will give you wisdom. But you meditate on His word. Kaya, yung Psalm 119, pag binasa nyo, it will give you light, it will give you direction, it will shape your wisdom. Hallelujah. Kaya nga, Lord, I'm not asking for a long life. Teach me how to live. Diba? Lord, I'm not asking you for business. Teach me how to do business according to your word. Yun ang tinuturo ng Diyos. Lord, ang sarap ata ng Panginoon. Napakabuti niya sa atin. Amen? Now, look at this. Kaya ngayon, we can also pray for what? Loving kindness. Tingnan nyo, sabi nga nun, do return, O Lord, how long will it be? And be sorry for your servant. Bakit kailangan to? Tingnan, sabi niya, satisfy us in the morning with your loving kindness that we may sing for joy and be glad in all our days. Now, simula lang tayo muna sa love. Sino mang may asawa dito? Asawa. Good. Ilan sa inyo, gusto nyo na-assure kayo na mahal kayo ng asawa nyo every morning? Every morning. Parang malungkot siya sa inyo. Pero hindi nangyayari. Diba? No, alam nyo, kahit ako, gusto kong na-assure akong mahal ako ng asawa ko. Bagamat alam kong mahal ako. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Kasi minsan, dahil sa hindi ka mabuting tao, nagkakamali ka, minsan, hindi pagmamahal ang nararamdaman mo, kundi ines. Ano ba? Ines. Ngayon, ganun din to. Pag sinabi mong loving kindness, itong salitang ito, hindi talaga ma-interpret ng diretso eh. Kaya ang daming salitang ginagamit yan, yung word na hesed, ang daming meaning. Kaya pag pinagsama-sama mo, ito kasi hindi lang agad makuha, makapture ng buo sa English. It's a covenant love. It is not based on feelings, it's a commitment. Pag sinabi niyang mahal kita, it's a commitment. Kahit anong mangyari, walang magbabago sa pagmamahal ko sa iyo. No matter what. Kaya naman, kadugtong doon ng loyalty or faithfulness. Na hindi ako titingin sa iyo, wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lamang. Ganun yung dating. And sabi niya, and mercy. Ano yung mercy? Na bagamat kahit anong bagay na karapat dapat sa iyo, hindi ko ibibigay sa iyo. Kunyari, karapat dapat kitang sapukin, hindi ko gagawin. Dahil sa kalokohan mo, karapat dapat kang parusahan, hindi ko gagawin. That's mercy. At yung grace naman, dinugtong pa talaga. Yung hindi ka karapat dapat, kunyari, hindi ka naman karapat dapat bigyan ng regalo, bibigyan kita ng regalo. That's grace. Are you following? Nakawa niyo? Ganun kalawak yung ibig sabihin ng loving kindness. Kaya nga, kung babasahin yung Lamentation, yun ang, yung word na hesed, pinagpapalit-palit yung salita. This I recall to mind, therefore I have hope. Sabi niya, the Lord's loving kindness indeed never cease. Hindi nagbabago yan. And sabi niya, His compassion, also referring to loving kindness, never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Hesed pa din. Loving kindness pa rin. So, kung titingnan mo ng mabuti, wow, ang lupit nito. Yung loving kindness ng Diyos, it covers His loyalty, His faithfulness, His compassion. Bakit? Kasi mahihina tayong tao. Ang dali natin magkamali. Every day of our lives, nagkakamali tayo. Minsan magigising tayo, Lord, galit ka ba sa akin? Di ba? Kaya you need to ask, Lord, I pray for your loving kindness to be new every morning. Kasi i-remind mo ko, kaya doon pa lang, ang sarap isipin pag gising mo, alam mo nang, He turns your morning into dancing. Di ba? Isipin nyo, di ba? Parang, Lord, i-remind mo ako. Kasi lahat tayo nagkukulang. And that is exactly what Moses experienced in the wilderness. Tingnan ninyo. Sabi ng Moses, galit si Lord eh. Sabi niya, kasi itong mga ibang Israelites, naniwala doon sa mga 10 spies na malalaki yung kalaban nila. Hindi sila mananalo. Sabi ni Lord, ano ba to? Hanggang kailan nyo ko itatakwil? Hanggang kailan nyo ko itatakwil? Sabi niya, hanggang kailan kayo hindi maniniwala sa kabila ng lahat ng aking mga signs, mga miracles na kinagagawa sa inyo? Tumawid na kayo sa dagat na pula. Nakita nyo na paano kayo pinakain ng mana. Hindi pa rin kayo naniniwala. Sabi niya, pinakita ko na yan sa inyong kalagitnaan. Kasi talagang sisirain ko na kayo talaga with pestilence. Wala na, hindi ko na kayo bibigyan ng lupa. Tas ikaw na lang, Moses, I will make you into a nation greater and mightier than they. Sabi niya, wala na, ayoko na. Sabi niya ganun, sabi ng Lord. Kasi si Lord, ine-express niya sa paabot ng ating makakayang iunawain, yung kanyang galit. Ngayon ito,
si Moses nanalangin. Itong gusto ko sa Panginoon, siya'y nakakausap mo. He does not just say, Diyos ako, hindi mo pwedeng, basta sumunod ka lang. Hindi ganon. He builds relationship. Kaya sabi ni Moses, Lord, pardon, I pray, the iniquity of these people according to the greatness of your loving kindness. And sabi niya, just as you have also forgiven these people from Egypt, even until now, Lord, pinatawad mo na kami sa Egypt pa lang. Lord, hanggang ngayon, please. Sabi niya, so the Lord said, okay, I have pardoned them according to your word. Amazing. Ganon si God, hindi siya yung parang, hindi na magbabago yan, patay ka na. Hindi, walang ganon. Ang Diyos, He listens to the brokenhearted. He is very near to the brokenhearted. Yung bang, Lord, para mo nang awa. Lord, kahabagan niyo naman yung bansa namin. Oh. Kaya nga, tanong sa atin lang sa bansa natin, aasar tayo, ano ba to? May kinabukasan ba to? But the question is, when was the last time we cried to the Lord for our country? When was the last time we said, God, have mercy on our country? Maawa naman kayo sa amin. Oh. Lord, ang hirap na ng buhay ng tao. Tapos ganito pa pinagdadaanan namin. Lord, and God listens. Ang problema, ang titigas ang puso natin. Lagi natin sinisisi yung tao, sila may kasalanan. Hindi natin nakita yung sarili natin. We need to ask for God's favor of loving kindness. Kasi mahina tayong tao. Kaya nga sabi sa Ephesians 2, itong loving kindness sa New Testament pa lamang, that loving kindness is expressed through Jesus Christ. Sabi niya, but God, being rich in mercy, because of the great love, yan ang loving kindness, with which He loved us. Minahal tayo. Sabi niya, even when we were dead in our trespasses, we don't deserve it. And sabi niya, made us alive. Sabi niya, together with Christ. That loving kindness was shown through Jesus Christ our Lord. Kaya every time na nalulungkot, down na down ko, Lord, will you forgive me? Just remember Jesus on the cross. Of course, this is how much I love you. At para hindi yan bumalik yan, pinako pa yan. Dahil hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Okay ba yan? Kasi sabihin mo sa katayo, hindi magbabagong pag-ibig ng Diyos sa'yo. In fact, lagi kanyang inaantay. Paano ko nakakatiyak? Because Jesus is the fullness we have all received. Grace upon grace. Now, alam niyo po ba ang bait ng Diyos? We can also ask for the favor of joy. Oo. Kaya niyo, Lord, make us glad according to the days you have afflicted us. Lord, we know we have sinned against you. Lord, we are afflicted in every way. But Lord, can you just replace it with joy? Kasi malungkot din kami. And the years we have seen evil, Lord, pwede niyo po bang palitan? Ano ba yung joy na yan? Yung joy na yan is rooted in God's covenant steadfast love. Joy that transcends difficult circumstances. Diba kahit ano pang pagdaanan mo, mayroon kang kagalakan. Hindi ko sinasabi na yung joy ay tawa. Iba yung tawa, ha? Kasi iba, iniisip nila yung namatay yung tatay nila. Matay yung tatay ko. Nakakatuwa. Hindi ganun ang joy. Baliw yun. Naintindihan, yung joy, hindi necessarily tawa ng tawa. Meron siyang kapanatagan sa puso at meron siyang pag-asang nakikita. Kasi sa atin, we find our joy where? In relationships, in possession. Pag marami akong pera, ang saya-saya ko. I have a blessed new year. Bakit? Nakakuha kami ng kontrata. That's not necessarily true. Yes, mabuti yan, maganda yan. Paano ko yung kontrata na yan hindi mabuti? Di ba? Kaya minsan, position, na-promote ako. Di ba? Maraming ganyan eh. Nag-apply ng trabaho. Pag pray nyo, makapasok ako ha. Tapos tuntua, answered prayer, nakapasok ako. Hintayin mo after 1 month. Babalik yan. Ayoko na, gusto ko na mag-resign. Akala ko ba, tuntua ka, binigyan ka ng Diyos ng trabaho. Akala niya, yung trabaho, sweldo lang. Walang gagawin. Hindi ganoon ang buhay. Kaya ito yung joy na to, may ginagawa ka at wala, alam mo. It's not in popularity, not in work, but in the presence of our God. Ang pag-isipan niyo to. Kaya sabi niya, Lord, satisfy mo kami ha. Tingnan, that we may sing for joy. With what? With the steadfast love of God, that we may be glad all our days. Make us glad. Hindi masamang humingi ng joy sa Diyos. Kasi that's the heart of God. Like ko naririnig dito sa maraming preacher, God is not concerned about your happiness. He's concerned about your holiness. That's not true. He's concerned about your happiness. Kaya siya concerned about our holiness because we can never be happy without holiness. Hello? Naintindihan niyo po? Walang totoong happiness nang walang holiness. Kaya hindi mo pwede pag
awayin yung dalawa. Kaya nga tinan nyo, anong preaching ni Jesus na una? Blessed the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Yung word na blessed, oh how happy is the man. Yan ang gusto ng Diyos. He wants us to be happy, pero sa tamang paraan. Nakuha po? Sa tamang paraan. Ang sayatan na nga sa Panginoon Diyos. Kaya noon akala ko, pag Christian ka na, dapat lulungkot ka. Nalala ko yun, sa ko, shout for joy. Tapos sabi nung pastor, do not conform into the standard of this world, but be transformed with the renewing of your... Anong ibig sabihin? Ganito, yung parang, ba't di ka na matawa? Christian na ako. Nagbabagong buhay na ako. Di tulad yung mga makasalanan. Wala kayong mga kwenta, hindi kayo nakikinig sa Diyos. Kayo mga impyerno. Anong klaseng buhay yan? Ang Christian, ang saya ata. Diba? Yung boss mo, utos ng utos, ikaw kanta ng kanta, in Him we live and move. Parang enjoy na enjoy sa ginagawa mo. Kasi alam mo, you're doing it to the Lord, not to anybody. Yung asawa mo, napaka-unreasonable. Ano, gawin mo to. Yes, sir, by the grace of God. No? Naglulutok, sayang pa. Di ba? Bakit? This is the day. Magtataka yung asawa. Bakit ang saya mo? Kasi malungkot ka. Hindi, dahil si Jesus ang nagpapasaya sa buhay ko. Nakuha ninyo? Naalala ko, sabi ng asawa bakit ka nakikinig dyan? Yung asawa mo napaka-unreasonable. Naku, hindi mo naintindihan, Christian ako. Yung asawa ko hindi Christian. Pag namatayan, ma-impyerno, kaya pinasasaya ko ng buhay niya ngayon. Nakuha ninyo? Doon, iba Kaya, hindi masaya mang humingi sa Panginoon Diyos kasi buhay na to, ang dami ting kapighatian So Moses, when he was asking this prayer, hindi siya naive na parang wala siyang nararamdamang kahirapan sa buhay. Of course, we do experience some form of challenges. Of course, ganun din si Moses. Tingnan si Moses. Sabi kayo mo, Lord, bakit yung pa napakahirap? Bakit ang hirap-hirap niyo para sa akin? Ba't niyo ako pinahirapan? Hindi ba kayo natutuwa sa akin? Sabi niya, nabinigyan niyo ako ng ganito karaming pasanin sa mga tao ito. Di ba nakakainis mo talaga yung minsan mga tao, no? Ba't mo ako binigyan ng mga ganitong anak? Mga ganun Ba't mo ako binigyan ng ganitong asawa? Kunwari ka pa ikaw nang ligaw dyan. Di ba? Lord, bakit mo binigyan ng ganitong mga tao? Minsan, nakakasakit ang ulo. Bakit? Normal yan, nangyayari yan. Ito pa sabi niya, bakit? Ipinanganak ko ba itong mga tao na to? Di ba? Ako ba nagdala sa kanila dito? Sabi mo, kailangan ko ba silang kandungin? Parang aalagaan ko sila na parang mga bata. Sabi niya, Lord, kakainis na Sabi niya, ako lang mag-isa dito, hindi ko to kaya. Tinan niyo, saan siya nagsasabi? Kay Lord. After niya sabihin, ano sabi ng Lord? Kasi kumuha ka ng ibang kasama mo. Tapos, papakainin ko yung mga yan. Kasi naghihingi sila ng mana. Bukas, at saka ng meat. Sabi niya, bukas, abangan mo. Magpupunta dyan ng, papakainin ko sila lahat ng meat. Ano siya sabi ng Diyos? Hindi mo sama magsabi. Nga pa nasasaktan ka, Lord, nasasaktan po talaga ako Panginoon, nakikita ko lang itong mukha na ito, nagigit-git na ako Tulungan mo naman ako. Na makita ko siyang anghel, hindi ko siya makita ng demonyo, pwede? And God listens. Why? Kasi siya sumasagot sa panalangin. It's okay to ask God for joy. Kasi, ang gagawin ng Diyos, hindi niya babaguhin yung circumstansya. Papakita niya sa atin yung source. Katinan yung prayer niya, restore to me the joy of your salvation. Bakit? Si David, nagkasala Nagkasala kaya nawalan yung joy. Kasi sabi niya, Lord, restore to me. Lord, pwede ba, iha mo maranasan kung ikapatawarin mo ulit. At mabalik yan. Tapos sabi niya, and let me be in your presence. In your presence is fullness of joy. Kaya ang gulo ng buhay mo, ang layo mo sa Lord Sabi niya, you have put gladness in my heart. Si Lord nagbibigay nun. Sabi ng Lord, that my joy may be in you. The joy ni Jesus ibibigay sa atin. And may the God of hope fill you with all joy. Yun ang hangad. Bakit? Only God can fill us with joy. Kaya nga, yan ay prutas ng Espiritu Santo. The fruit of the Spirit is love, joy. Kaya, pag hindi ka masaya, may problema ka. Ang tanong dito, tinan nyo, hindi ko sinasabing hindi ka nalulungkot. Hindi ko sinasabing minsan hindi ka makaka-entertain na magpakamatay ka na. Mararanasan mo yan. Even Moses asked that, Lord, patay mo na lang ako. Hindi siya magpapakamatay. Si Lord ang sinabi, patay mo na lang ako. But alam niyo bang even si Jesus Christ was tempted like that? Kung talagang Diyos ka, tumalong ka. Aalagaan ka naman ni Lord Minsan tukso sa atin yan. Kaya kwento ni Pastor Peter kanina, may bata. Ganun din. Sabi niya,
Tutal, Christian na ako, sa langit na ako. Ha? Kung talagang Christian ka at sa langit ka, hindi mo sasadyaing magpakamatay. Kasi sabi ng Bible, imposibleng maging konektado yan dahil ang Holy Spirit will not tell you to kill yourself. Bakit ko nalaman? Because no murderer has eternal life. Sabi ng 1 John. Kaya, sabi, may sakit eh. Iba yung may sakit. Huwag natin pag-usapan niya. Pero ang punto ko, if you think that you will go to heaven, na magpapakamatay ka dahil ligtas ka na, pinatawag ka na ng Lord, hindi mo naintindihan ang kapatawaran ni Jesus. Kasi kung alam mo yan, God can fill us with joy as we allow the Holy Spirit of God to fill us. Kaya ang depression sa recent study is not based on chemical imbalance. It may be true, but ang pinaka-major reason, wrong thinking. At alam niyo ba't may wrong thinking? Hindi submitted sa Diyos ang ating mga kaisipan. Hello? Kaya nung bata kami, wala kaming maisip magpakamatay kasi naghahanap kayo paano mabuhay. Ngayon yung mga bata, hindi ko maintindihan. Naghahanap magpakamatay. Bakit? Wala silang ipinamumuhay na tama. Bakit ko sinabi? Wala silang maliwanag na misyon. Wala silang maliwanag na anong kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. At marami sa atin, kaya malungkot ang buhay natin, we're not even sure, Lord, am I living according to your will? Hindi natin tinatanong. We're not taking Him seriously because we look at Him as too small God. Kaya ang mga Christians noon, despite the persecution, despite all the difficulties of life, the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit. Nagkakaintindihan po? And finally, ano sinasabi ng Lord? A favor for lasting legacy. Alam mo, tinan yung prayer niya. Lord, let your work appear to your servants and your majesty to your children, to their children. Hindi lang sa akin, kundi maging sa aking mga anak. At sabi niya, look at this. Let the favor of the Lord our God be upon us and confirm for us the work of our hands. Yes, confirm the work of our hands. Ano pansin niyo ba? Dalawang beses inulit. Lord, confirm, establish the work of our hands. Lord, establish. Ano yung ibig sabihin nun? Lord, allow our works na magtutuloy even without us. Hello? Kasi kung yung work na to, nag-e-exist lamang dahil nandito kami, hindi to yung work. Ang work na hinahangad namin, Lord, yung magtutuloy kami, magtutuloy itong trabaho kasi will mo to, trabaho mo to, ibig sabihin, kahit wala kami, magtutuloy ito. Okay ba yan? Nagkakaintindihan? Kaya hindi sayang yung trabaho. Kasi that is exactly what God wants. I will build my church that even the gates of hell shall not prevail against it. Ano sabi niya? Even your death will never stop this mission. Your death, your life will never stop this. Kung ayaw mo, tutuloy pa rin to. Kaya naman, Lord, establish mo na saan ganun, magtrabaho kami in accordance to your will. Kapartner namin kayo. Naintindihan? Kaya minsan sobrang busy natin sa maraming bagay, walang relationship sa Diyos. Kaya natama yung sabi ni Pastor Peter kanina. Sabi niya, eto ba, bibilin mo ba tong sandcastle na to ng 100,000 pesos? Sinong matinong tao bibili ng ganyan? Alam mo naman na mabubuwag lang din yan. Tama? And sa totoo lang, marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay, sandcastle. Hindi naman talaga yun ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Pag-isipan nyo. Sigurado ka ba yung ginagawa mo, pinag-aabalahan mo ngayon, yan yung binibuild na pinagagawa ng Diyos that will last forever? Kaya, alam nyo ho, ang Diyos ho hindi natutulog. And hindi nakikita niya ang ating mga ginagawa. Kaya He will never forget our work and the love which we have shown toward His name in having ministered and still ministering to the saints. Hindi yan kakalimutan ng Diyos. And alam niyo kung ano hindi maglalast? Sa Job, kanina quiet time ko, when Job, yung kanyang mga anak namatay, at nung the latter part ng Job, dinoble ng Lord lahat ang nawala sa kanya. Pati yung anak, pero hindi naging doble in numbers. For example, yung camel, yung meron siyang sheep, may 7,000, camel, ganyan. So, ang dami, lahat yung dumoble at the end. Naging 14,000, naging 6,000. Pero yung anak, dahil 10 yung kanang anak, ganun din ang dami ng anak na meron siya after nung kanyang trials. Alam niyo bakit? Kasi yung mga kaluluwa na yon, hindi mo na kailangan doblehin. Dahil nasa langit yun, hindi naman namatay yun. Nakuha niyo? Now, itong punto ng Diyos. Kung merong hindi mawawala, kung meron tayong pag-aaksaya ng panahon, tiyakin natin, it would be in accordance to the plan of God. Kasi sabi ng Bible, the fruit of the righteous is a tree of life. He who is wise
wins soul. Bakit? Ang kaluluwa, hindi yan mamamatay. In eternity, either eternal death or eternal life. But if we win this soul, we will be with Him in eternity. Hindi sayang ang ating pinagtrabahuhan. Are you following? Nagkakaintindihan? Kaya importante ho yan. Kaya, praise God. God gave us this mandate. Sabi ng Panginoon Diyos, go therefore, make disciples of all nations. So ngayon pa lang pray natin, Lord, give me someone to disciple. Someone whom I can share your gospel with. Someone whom I will see, he will commit himself to you and be willing to be identified with you through baptism. Lord, that I may teach him to observe everything that I have commanded you. And thank you, Lord, you will be with me. Yan ang promise ng Diyos. Because this is a team effort with Jesus. And tayo with Him. Di ba? As our team leader. Yan ang sasabi ng Lord. Kaya ang sasabi ng Lord, I want you to be part of my team. Nagkakaintindihan. Alam nyo kaya nga ang ating prayer sa CCF, in 5 years, we will reach 5 million. Hindi tayo naghahangad ng maraming numero. That's too little compared to the population of the Philippines. Ang totoo, we just want to see souls in heaven. Ang pangarap ko, one day, pagdating sa langit, multitudes are coming to the Lord, praying and worshiping Him in their own language. And I would be hearing people, Filipinos, saying, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Uy, Tagalog yun ah. Saan ang galing yun? Tapos lalapit sa'yo, Pastor, nakakilala ko sa Panginoon dahil sa'yo. O kaya, pare, dahil sa'yo, ka-office mate mo ako. Oo nga! Christian na ako, hindi mo sabihin, ay, ba't nandito ka? Wala ganun. Ang saya-saya mo, uy, oo nga, praise God! Di ba, ang sarap nun. Ang sarap nun na parang, wow! Sir, isadyante niyo ako. Naging Christian ako dahil sa'yo. Sir, businessman ako. Dahil sa'yo, naging Christian ako. Na hindi mo na naalala. Why? Because you're just faithfully doing what God wants you to do. Amen? Kaya, so let me just end. Yung mayroon po isang lalaki that he worked hard all his life. He provided well, was respected, talagang sobrang sipag, dami niyang ginagawa. He planned to get serious with God later. Whenever his wife would invite him, sweetheart, attend tayo ng service. Sabi niya, next year, pag hindi na masyadong busy. Sabi mga anak niya, Pa, ano ba tungkol din sa faith? Huwag muna ngayon. Pag mas may oras na ako, explain ko sa'yo. Naniniwala din naman siya sa Diyos eh. Kaya lang, hindi siya surrendered sa Diyos. Kaya he kept on postponing his surrender. Isang gabi, habang nagtatrabaho siya, napakarami niyang trabaho, umuwi siya, nagdadrive siya, pagod na pagod, at nakatulog sa Monibela. At sa kinamadaling araw, nakatanggap ang pamilya niya ng tawag. At doon, nasa ospital na siya, at silang lahat ay nakapaligid sa kanya. Tahimik, humihinga siya dahil sa makina. At nakita ang kanyang wallet at ang kanyang planner nakalagay, this year, I will focus on God. But sad to say, there was no more this year. Friends, our years come to an end like a sigh. Parang ganun lang. It's the end. Hindi ito para takutin tayo. Ito'y para gisingin tayo. Life is too short to miss the real thing. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mas alam mo ang totoo mong kalalagayan. Alam nyo, hindi tayo lumalapit sa Diyos pagkabagong taon, umaasang, pagpapalain tayo ng Diyos. Ang pagpapalay, wala roon. Ang pagpapalay, yung makasama mo si God ng buong taon. Because He Himself is the blessing. Yun ang ating kailangan. Kaya ang tanong, kasama mo ba talaga si God? Kaya umaasa ko na hindi tayo narito dahil lang sa bagong taon. Narito tayo dahil, Lord, I want to really be surrendered to you. And to really live wisely.
in the light of eternity. Lord, nais ko po na tunay, Panginoong, maunawaan at makilala kayo ng totoo with intimacy. At maintindihan ko at lagi ko maalalang ang kaiklian ng buhay ko na minsan ang dami kong kinakaabalahang bagay na hindi naman mahalaga. Kaya't Panginoon, humihingi ako sa inyo ng iyong biyaya. Biyaya ng katalinuhan. Turuan mo ko paano mabuhay. Biyaya ng inyong katapatang pagmamahal. Na tuwing umaga alam ko na yung pag-ibig mo hindi nagbabago at laging sariwa. Panginoon, biyaya ng kagalakan. Na sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, nag-uumapaw ang aking galak dahil ang banal mong spirito ay nasa akin. At ang biyaya ng isang lasting legacy na kahit patay na ako, magtutuloy ang gawain ninyo, magtutuloy ang pinagawa ninyo sa akin at pinasimulan nyo sa akin dahil kalooban ninyo ang isinagawa ko. At ito ay aking ambag lamang habang ako'y nabubuhay sa lupa. Kapatid, alam mo kung anong totoo mong kalalagayan. Kung hindi ka patiyak na kaisa ka ni God, ang una mong kailangan gawin is to be reconciled with God today. Don't wait for tomorrow might be too late. Today, be reconciled with Jesus. Kaya naman, kung hindi ka pa reconciled with Jesus, I'm giving you this opportunity. Be humble before the Lord. Tulad ng ginawa ho ni Claire, nung hinamon siyang isuko niya yung buhay niya kay Jesus, ginawa niya yon. And if the Lord is speaking to your heart right now, itaas mo yung kamay sa Panginoon Diyos. Lord, I want to be reconciled with you. Yes. Huwag kang mahiya. Yes. It's between you and the Lord. Kahit yung nasa balcony, nandun sa upper balcony, maging sa mga nasa overflow rooms, mga nanonood online, I challenge you. Don't wait for tomorrow. Be reconciled today because you can be reconciled dahil lang si Jesus ay namatay at nabuhay magmuli para tayo mapatawad at mabigyan ng bagong buhay. And for those who raise their hands, sabi mo, Lord Jesus, thank you for dying on the cross for me. Thank you that you rose again from the dead. And because of you, thank you that I am reconciled with the Father. Kaya naman, Panginoon, I'm accepting your invitation to come to you and to experience peace with you. At salamat, Panginoon Diyos, for the forgiveness of my sin. Thank you for the new beginning. And for the rest of the congregation, if God is speaking to you and somehow you know Jesus, but God wants you to surrender to Him. He wants you to live for Him. He wants you to live a life with lasting legacy, a life according to His will. And you commit to study His Word, you commit to follow Him, you commit to pray, and to really get serious with Him. If God's speaking to you, and you want prayers, in order for you to accomplish it, will you please also raise your hand to the Lord? Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. And for those who raise their hands, will you please rise up from where you are and I'll pray for you. Thank you, Jesus. Kahit doon sa overflow room, kahit nasa bahay kayo, kahit nasaan man kayo, be humble before God. Admit who you are and acknowledge who God is. And ask for His favor right now. Panginoon Diyos, I thank you that you know all these people standing up. Lord, with one heart, we pray for your favor. We pray for the favor of wisdom. Lord, grant us wisdom to know and understand your word and apply them in our lives. Give us, Father God, the discipline, Father God, to really get serious in knowing you. Again, thank you, Lord Jesus. And gayon din, Panginoon Diyos, help me to finish the whole Bible in 1 year, O God. Lord, you alone can give me understanding. You alone can give me such desire. At gayon din, Panginoon, I ask for the favor of your loving kindness. Always embrace us, Father God, with your love every morning. Renew it, Father God. And I pray also, Father in heaven, for the favor of joy. That despite the challenges of life, keep our hearts joyful before you. Similar to what Paul and Silas experienced after being beaten severely, they kept on
praising you, singing songs to you. And Father, I pray for the favor of lasting legacy. Teach us what to prioritize in life. Lord, kaya naman, tulungan niyo pong bawat isa. Empower them with the power of the Holy Spirit and cause them to live pleasing before you. And thank you, God, for the assurance that if you are with us, who can be against us? And indeed, oh God, we are certain that we have a blessed 2026. Hallelujah. We love you, Jesus.